yung speed ng transmission. Kasi maganda yung binabanggit nyo na tatanggalin na yung transparency server, no? So, diretso na yan. Pero gaano kabilis? Mas mabilis ba yung resulta niya kumpara sa 2022 elections? Ito, tanong din ni Med Magtipon. Actually po, ang transmission naman, kapag gumamit ka ng 5G ngayon, dati po kasi ginagamit ng COMELEC, ng mga nauna, 10, 13, 16, 19, mga 3G po yun. Siyempre ngayon po, Sir Christian, may 5G na. Pagkatapos meron pa mga bagong paraan, yung pong transmission provider natin na nakuha ay napakagaling pala. At sila rin yung mga napakadami na nila, sila po ang pinakaayos sa buong industriya natin. Madami na sila po pala in charge doon sa mga transmission ng mga malalaking telcos din sa Pilipinas. And so, ang sinasabi naman nila, ginagaranti nila, yung kanilang mga equipments ay kaya mag-transmit kahit mahina ang signal, walang signal, o may nagkakaproblema sa signal. Ang importante po para sa atin, hindi lang po yung bilis. Of course, ang purpose talaga ng automated election system, mabilis na resulta, para po ang tao ay kumpiyansa. Pero kung ang resulta ay inaabot ng 3 araw, 4 na araw, alam mo nagkakamani-obrahan na. Kaya po, hindi na pagkakatiwalaan. Pero hindi po pwede i-compromise ang integrity ng results. Kinakailangan merong auditability. Ano pong ibig sabihin ng auditability? Kaya mong matrace, yan ba talaga ang tunay na result? Talaga bang yung result na yan nanggaling sa tama at sa mismong dapat na pinanggalingan at yung ba talaga ang tunay na boto? Auditability po at transparency. In fact, Sir Christian, itong ang mga Miro system, gusto ino-offer nila sa amin na yun daw pong source code nila, yung brain ng mismong makina ay gawin public para po matry ng lahat kung kaya nilang i-hack o kaya nilang gawa ng paraan. Ganun po sila kakumpiyansa. Kaya lang sabi namin, teka muna, baka naman makompromise yung ating election. Kaya titignan po namin kung yung aspeto na ino-offer po nila.